Non-contact injury ni LeBron, nakabalik na ngayon sa Lakers, makakaiwas si James sa Bucks at Nuggets. At ang totoong playmaker ng Warriors sa tabi ni Curry, ayon kay Kerr, Stephen Curry binasura ang pagre-retiro, umaasa pa sa extension. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new men's and women's marathon air cushion running shoes, sports shoes, mabibili lang sa halagang $2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Ang NBA superstar na si LeBron James ay pansamantalang lumayo sa Los Angeles Lakers habang nagpapagaling mula sa matagal ng iniindang groin injury. Ayon sa pinakahuling ulat mula kay Shams Charania ng ESPN, bumalik na si James sa Los Angeles habang patuloy siyang lumalapit sa kanyang pagbabalik sa laro. Ayon sa rekomendasyon ng mga doktor, habang patuloy siyang gumagaling mula sa groin strain. Ang team ay tatapusin ang kanilang road trip sa Milwaukee sa Huwebes at sa Denver sa Sabado, ayon sa mga liga sources na nagsabi sa ESPN. Ipinapakita ni LeBron ang kanyang pambihirang tibay at consistency, patuloy na nilalampasan ang mga limitasyon ng longevity sa liga. Ngunit dahil papalapit na rin ang kanyang pagre-retiro, nais niyang sulitin ang bawat natitirang pagkakataon sa loob ng court. Sa kasamaang palad, ang kanyang pinakabagong injury ay naging hadlang sa kanyang availability ngayong season. Noong una, nag-alala ang mga tagahanga ng Lakers na maaaring hindi maging handa si LeBron para sa playoffs. Sa edad na 40 taong gulang at may kasaysayan ng injuries sa ganitong bahagi ng season, may pangamba kung kaya pa niyang maglaro sa pinakamataas na antas pagsapit ng Abril, Mayo at Hunyo. Matapos ang trade para kay Luka Doncic, sinusubukan pa rin ng team na mag-adjust sa bagong roster. Dahil dito, mas mahalaga kaysa dati para kay LeBron na makapaglaro ng mas madalas kasama si Luka upang mabuo ang chemistry na dati niyang meron kay Anthony Davis. Bagamat nakakahanap na sila ng koneksyon sa isa't isa, marami pa silang kailangang gawin upang maging ganap na komportable sa kanilang paglalaro bilang magkasama. Kasabay nito, nag-iingat si LeBron sa kanyang kalusugan ngayong season at alam niyang ang pagmamadali sa pagbabalik ay maaaring ikapahamak ng kanyang recovery. Matapos ang 21 taon sa NBA at libu-libong milyang tinakbo sa court, mas mahalaga kaysa dati para kay James na ingatan ang kanyang katawan upang mapanatili ang kanyang elite level na laro hanggat maaari. Malaking bahagi ng tagumpay ng Lakers ang susunod na ilang linggo dahil dito nakasalalay ang pagbabalik ni LeBron sa kanyang pinakamainam na anyo para sa huling yugto ng season. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa pagbabalik ni LeBron sa Lakers? Sa ibang balita naman, tumagal man ng ilang taon, sa wakas ay nagresulta na ang pinaghalong roster ng Warriors na binubuo ng mga batang may mataas na potensyal at mga veteranong manlalaro. Ang lineup na matagal nilang inaasahang mabuo, habang ang mga batang manlalaro tulad nina Jonathan Kuminga, Brandon Podziemski at Trayce Jackson-Davis ay nagkakaroon ng tiyak na papel sa rotations ni Coach Steve Kerr sa nakalipas na 2 season, hindi ganoon ang naging sitwasyon para kay Moses Moody. Sa kabila ng madalas niyang pagpapakita ng husay sa limitadong minuto mula sa bench, nahirapan siyang makakuha ng tuloy-tuloy na papel sa team. Sa bawat taon mula nang piliin siya ng Golden State bilang number 14 pick sa 2021 NBA Draft, patuloy na umunlad ang laro ng 22 taong gulang na si Moody. Ngunit ayon kay Kerr sa panayam niya sa The Games, Willard and Dibs noong Miyerkules, ang pangunahing dahilan kung bakit nadagdagan ang kanyang playing time at nagkaroon siya ng mas malinaw na papel ay ang roster clarity na dulot ng blockbuster trade ng Warriors para kay star forward Jimmy Butler. Lagi kong sinisikap ipaliwanag ito. Ito ay parang isang 5-man puzzle at ngayon ay perpektong akma ang roster, sabi ni Kerr kina Mark Willard at Dan Dibley. Sa totoo lang, sa nakalipas na ilang taon, maraming bahagi ng team ang nagsasapawan. Hindi laging akma si Moses sa mga kasabayan niya sa court, ganun din sila sa kanya. Naging mas mahirap hindi lang para sa kanya kundi pati na rin kina Jonathan Kuminga at iba pang mga manlalaro, kaya napakahalaga ng tamang roster construction. Naging mas mahirap hindi lang para sa kanya kundi pati na rin kina Jonathan Kuminga at iba pang mga manlalaro. Nakikita nyo naman ang epekto nito. Ang 4-4-1 trade ay nagbigay ng malinaw na direksyon sa aming top 8 o top 9 rotation. Ngayon, nasa court si Moses kasama ang mga veteranong tunay na marunong maglaro. Si Brandon Podziemski ay may mas tiyak na papel bilang secondary playmaker sa tabi ni Steph Curry. Si Jimmy Butler ay isang playmaker, ganoon din si Draymond Green. Kaya ngayon, ang dapat lang gawin ni Moses ay maglaro ng husto, mag-spot up, magpasok ng tira, ipasa ang bola, at biglang nagiging mas simple ang laro.
Sa nakalipas na ilang taon, malinaw sa aming coaching staff kung bakit hindi namin mahanap ang tamang timpla sa lineup. At ngayon ay kitang-kita kung paano naging simple ang lahat matapos ang desisyon ni Mike Dunleavy na i-trade si Jimmy Butler, dagdag ni Kerr. At ngayon, nakikita ninyo ang pagbunga nito. Mula nang dumating si Butler, may record ang Warriors na 12-1 sa mga larong nilaro niya. Samantala, si Moody ay may average na 11.9 points, 3.4 rebounds at 1.2 assists in just 28.6 minutes per game. Speaking of Warriors, nang i-trade at binigyan ng Golden State Warriors ng 2 taong kontrata si star forward Jimmy Butler, lumabas ang mga usap-usapan na maaaring ito na ang huling 2 season ni Stephen Curry bilang isa sa mga legendary player sa kasaysayan ng NBA. Sa kanyang podcast na The Draymond Green Show, kung saan kausap niya si Baron Davis, ibinahagi ni Green ang isang pag-uusap nila ni Curry tungkol sa posibilidad ng kanyang huling pagtakbo sa NBA. Si Steph tumingin sa akin at sinabi, "Grabe, kakaibang pakiramdam ito dahil parang ngayon ko lang naisip na ito na yon. Ito na ang huling pagsabak." Paliwanag ni Green matapos nilang makuha si Butler. At sinabi ko, "Gawin natin." Isang emotional na sandali iyon. Matapos ang malaking trade nila sa Miami Heat, pinalawig ng Golden State ang kontrata ni Butler ng 2 taon na may halagang $111 million na itinatakda ang kanyang kontrata na magtapos kasabay ng mga kasalukuyang kontrata ni Curry at Green sa year 2027. Ang extension na ito ni Butler ay tila nagpapahiwatig sa buong NBA na handa ang Warriors na subukan ang isa pang championship run sa loob ng 2.5 taon kasama ang kanilang bagong core. Sa kabutihang palad, pinawi ni Curry ang pangamba ng ilang fans tungkol sa ideyang ito ng isang last dance sa kanyang panayam sa Steiny and Guru Show. "Alam ko na nakaayon ang kontrata ko at gusto kong lampasan iyon, syempre," sabi ni Curry sa The Game. "Sinubukan kong sagutin ang tanong na yan dati at marami na akong nasabi, depende sa nararamdaman ko sa araw na iyon. Pero ang basehan ko lang ay kung kaya ko pa bang maabot ang antas ng laro na inaasahan ko sa sarili ko. Hindi ito tungkol sa average na puntos o stats. Ang tanong ay, kaya ko pa bang dominahin ang isang laro? Kaya ko pa bang maglaro sa estilo ko sa loob ng 30 minuto kada laro?" Sinusuri ko yan taon-taon. Sa season na ito, ramdam na ni Curry ang epekto ng kanyang edad. Ang 2 beses na MVP na magiging 37 taong gulang na ay patuloy na nakikipagbuno sa knee tendonitis na naging dahilan upang hindi siya makapaglaro sa ilang back-to-back games. Si head coach Steve Kerr ay nagtatakda ng minute restrictions para kay Curry upang mapanatili ang kanyang kondisyon at mapahaba ang kanyang career. Ngunit ngayon maganda ang pakiramdam ko. Mas nakikilala ko ang katawan ko kumpara sa dati. Ani ni Curry tungkol sa kanyang kalusugan sa kasalukuyan. "Noon, nakaranas ako ng ankle injury sa early years ng career ko, tapos galing din ako sa hand surgery 5 o 6 na taon na ang nakalipas. Sa season na ito, natutunan kong alamin kung ano ang kailangang gawin ng katawan ko upang maging maayos. Sa nakalipas na 2 buwan, na-dedicate ko ang sarili ko sa prosesong iyon." Sa kasalukuyang standings, nasa pang-6 na pwesto ang Warriors, kalahating laro lamang sa Minnesota Timberwolves. Dahil dito, sisikapin nilang mapanatili ang kondisyon ni Curry para sa playoffs upang makuha ang kanyang ika-5 NBA championship. Anong masasabi nyo sa claim ni Curry, mga kaibigan? Kalahating laro lamang ang pagitan sa Minnesota Timberwolves.